Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging masaya tayo. Minsan talaga may pagluha, pero lagi mong tatandaan, huwag mong ikulong ang sarili mo sa kalungkutan dahil hindi pa katapusan ng mundo, at maniwala ka na darating ang araw, magiging masaya ka sa daloy ng tadhana mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ama, bakit sa malayo nakalibing si ina? Hindi ko tuloy siya madalaw ng madalas. Tsaka ama, bakit di na lang tayo dun tumira malapit kay ina? Sayang yung malaking bahay natin dun. Anak, Damian, alam mo kasi, sa bawat sulok ng malaking bahay natin, nabuo lahat ng masasayang bahagi ng buhay ko. Subalit nung mawala ang nanay mo, sugat ang nagiging hatid sa puso ko. Sa bawat sulok ng tahanang naging bahagi ng buhay ko. Ama, magkwento ka naman tungkol kay ina. Anak, ang nanay mo, ang pinakamagandang babae sa baryong iyon. Napakadami niyang maliligaw noon. Subalit dahil mapusok ako, ayun, para siyang malaking isda na nabingwit ko sa napakalawak na karagatan. Ang galing mo naman, ama. Sayang nga lang at hindi ko na nakita si ina. Siguro kung buhay pa siya, baka lagi lang akong nasa tabi niya. Tapos, poprotektahan ko siya palagi. Anak, kung nabubuhay lang ang nanay mo, siguradong matutuwa siya. Kasi, lumaki kang isang mabuting bata. Mabait ka at mapagbigay sa kapwa. Ama, natutunan ko po yan sa inyo. Ikaw kasi nagturo sa akin upang maging isang mabuting tao. O siya anak, matulog ka muna at napakahaba pa ng ating lalakbayin. Kaya ito, kahit sinabi ni ama na matulog ako, di naman ako inaantok. Kaya nagmamasid lang ako sa mga dinadaanan namin. Lubak-lubak ang daan na binabagtas namin habang nakasakay sa kalesa na hinihila ng isang kabayo. Alam kong matagal pa bago kami makarating kung saan nakalibing ang nanay ko. Kaya nililibang ko na lang ang sarili ko. Pinagmamasdan ko ang mga bukirin, mga ilog at mga bundok. Siguro kung makikita nyo nakikita ko, ibang-iba ito sa mundo mo. At dahil malayo talagang libingan ni nanay, ito yung pangalawang pagkakataon na makakadalaw ako sa kanya. Tapos, hindi ko na alam kung kailan kami babalik ulit. Marahil, magtagal ulit kami ni ama ng 1 buwan. Pero sapat na siguro yun para makakasama ko ang aking ina na kahit sa libingan, makita ko man lang ang huling alaala niya. At sa paglipas ng halos 1 linggong paglalakbay, sa wakas, nakarating na kami sa aming tahanan. Nakakapagod maglakbay, pero masaya naman ako. Kaya ito, nagpaalam na muna ako kay ama.
Ama, pupuntahan ko muna si ina. Anak, teka, baka mawala ka. Ama, huwag kang mag-alala. Tanda ko naman kung saan ang libingan niya. Doon sa may rebolto ng babae malapit sa malaking puno ng sampalok. Sige anak, mag-iingat ka. Bumalik ka bago sumapit ang gabi. Opo ama. Kaya ito, iniwan ko na muna si tatay habang ibinababa nila mga gamit. Katulong yung nag-aalaga sa bahay namin. Walaan niyo kung sino yung nag-aalaga sa bahay. Sino pa nga ba? Eh di si Big Boss. Pero di ko talaga makakalimutan kung saan nakalibing si ina. 6 na taon lang ako nung huling nagpunta ako dito. At ayun, nakita ko na yung puno ng sampalok. At paglapit ko, nakita ko na ang rebulto ng isang babae. Yun kasi ang rebulto ni ina. Kaya ito sa wakas, nakita ko na ulit si ina. Paglapit ko, niyakap ko ang rebulto niya. Tapos ito, nakangiti lang ako habang nililinis ang libingan ni ina. Ang dami kasing dahon ng sampalok sa ibabaw eh. At habang andito ako sa libingan ng nanay ko, masaya lang ako tapos nakaupo lang ako sa gilid ng rebulto. At habang nagpapahinga, natakot ako kasi naman bakit parang may batang nagsasalita. Kinilabutan talaga ako. Baka tiyanak yun ah. Kaya lang, nawala yung takot ko kasi parang tumawa siya bigla. Kaya hinanap ko. Kaya ito, nagpaalam muna ako kay ina. At ito, hinanap ko na ang pinagmumulan ng boses. At ayun, nakita ko na siya. Nakahiga siya sa ibabaw ng libingan. Nakapikit ang mga mata. At tila ba, may kausap siya. Ang cute naman ng bata na yun, ang liit. Kaya marahan akong lumapit at eto. Di niya man lang namalayan na nasa tabi na niya ako. Nakangiti lang ako habang nakikinig sa kanya. Kausap niya yung tatay niya na nakalibing dito. At eto, nabuksan na niya yung kanyang mga mata. Nagulat siya nung makita ako. Ako naman, natatawa lang. Tapos eto, nakipagkaibigan na ako at sinama pa niya ako sa kanila para maglaro. Hindi naman malayo ang bahay nila. Tapos, naglaro na kami ng mga lata at piraso ng kahoy. Sa totoo lang, ngayon lang ako naglaro ng ganito. Masaya pala. Doon kasi sa amin, puro mga inukit na laruan ang meron ako. Mga kalesang inukit at mga hayop. At yung bahay nila, maliit lang. Pero sino kayang kasama niya dito? Napakatahimik kasi dito. Parang walang ibang tao. Hanggang sa may dumating na isang babae. Agad siyang sinalubong ni Isagani. Niyakap niya to tapos kinuha niya yung basket na dala-dala nito. Damian. Nanay ko. Nanay, si Damian po. Kalaro ko. Magandang hapon po. Wika ko sa nanay ni Isagani. Magandang hapon din sa'yo, iho. Maiwan na muna kita at magluluto muna ako ng hapunan. Sige po. Wika ko kaya yun. Dumiretso na sa bahay nila si Isagani at ang nanay niya. At si Isagani naman, inihatid lang yung basket sa loob ng bahay nila tapos binalikan niya ako. Damian,
umuwi ka na. Malapit na kasing gumabi. Baka maglabasan ang mga aswang. Natakot ako bigla. Tama si Isagani. Malapit nang gumabi. Isagani, maglaro ulit tayo bukas ha. Kaso, di ata ako narinig ni Isagani. Ang ingay kasi ng mga lata niya na inilalagay niya sa sako. Kaya ito, aalis na sana ako. Isagani, aalis na ako. Maglaro ulit tayo bukas. Wika ko habang si Isagani eto. Lumapit sa akin, hawak yung isang piraso ng lata. Damian, sa'yo na lang yan. Regalo ko sa'yo yan. Kasi nakipaglaro ka sa akin. Hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang regalong lata ni Isagani. Napakabait niya. Damian, papasok na ako sa bahay. Baka maabutan ako ng dilim. Baka kainin ako ng aswang. At ayun, nagmadali na si Isagani na umuwi sa kanila. Natutuwa ako habang pinagmamasdan siya. Habang hinihila ang sako. Kung saan nakalagay ang mga laruan niyang kahoy at lata. At pagpasok niya sa kanila, nakita ko siyang dumungaw sa bintana habang kumakaway. Kaya eto, kumaway din ako. At tumalikod na ako kasi uuwi na ako. Masaya ako na nakilala si Isagani. At masaya ako sa lahat ng regalo niya sa akin. Itatago ko to kasi regalo to ng isang taong nagpasaya saglit sa puso ko.